sa lahat tayo ay nagmana at walang exempted dito. Kaya kahit gaano tayo kaingat sa ating pagkain, kahit gaano tayo ka-conscious o ka-healthy, healthy living, kahit araw-araw pa tayo nag-eehersisyo, bumili tayo ng mamahaling vitamins, pampaganda o pang-rejuvenate, anong nangyayari sa katawan natin? Nagkakasakit pa rin tayo. At later on, mamamatay tayo. Yan ang realidad ng dala ng kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay naipapahamak nila hindi lang yung sarili nila, kundi pati ang lupa mismo. Ayon doon sa ulat ng Ecclesiastes 8:9. At dahil doon sa kasakiman at kawalang malasakit ng tao, nasira nila yung mundong dapat na pinapangalagaan nila, minamahal nila. At doon sa laki ng pinsalang nagawa nila, malinaw, malinaw na hindi nila kayang ayusin ang lahat. Hindi nila kayang ituwid yung bawat pagkakamaling nagawa nila ayon sa ulat ng Jeremias 10:23. Pero despite sa ganung nangyari, mga kapatid, may nakaka-comfort. Ano yon? Kahit nagkamali sila Adan at Eva, hindi pa rin nagbago ang Diyos na Jehovah sa kanyang layunin para sa tao at para sa lupa. Matatag pa rin yung kanyang plano, yung plano niya. Hindi siya nagbago sa kanyang pangako. Kung ano yung ninanais niya doon sa unang mag-asawa, ganun din ang nilalayo niya para sa atin hanggang sa ngayon. At higit pa ron, hindi nagbago kung ano yung nasa puso niya, kung ano yung tapat na ipinangako niya ayon sa sinasabi ng Isaiah 55:11. Na ang sabi doon na hindi babalik yung kanyang salita na walang resulta. Kaya nakatitiyak tayo mga kapatid na nilalang ni Jehovah ang mundong ito na may dahilan. Meron siyang layunin at tsak natutuparin niya yon. Kaya ang sarap isipin na kahit nagbago ang tao, si Jehovah ay hindi nagbago at hindi sumuko sa atin. At pinapatunayan yan ng Biblia. Pakisuyo muli mga kapatid. Sa Isaias 45:18. Isaias 45:18, ganito ang sinasabi ng Biblia. Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang maylalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang may likha nito na magpapatatag dito, na hindi lumalang nito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirhan. Ako si Jehovah at wala nang iba. Napansin niyo dyan mga kapatid yung binasa nating teksto? Sinabi dyan na may lumikha o gumawa ng lupa. Hindi lumalang ng walang reason. Ibig sabihin, may purpose si Jehovah na likhain ang lupa. At kitang-kita natin yan kung gaano kaganda at kaayos ang mundong nilikha niya. Para bang sa bawat detalye, yung hangin, tubig, pagkain, maging yung mga tanawin na nagpapagaan sa loob natin. Maingat niya itong inihanda para sa atin. Lahat ng kailangan ng tao para mabuhay at maging masaya ay nandito na. At alam niyo ba, na kahit yung mga scientist o scientifico, hindi nila maiwasang humanga sa mundo. Sa bilyong-bilyong planeta, ang mundo lang ang may kondisyon para mabuhay ang tao. At kung tutuusin, napaka-espesyal ang planetang ito. Bakit? Una, sakto ang pwesto natin sa araw. Hindi tayo niluluto ng init at hindi rin tayo nagyayelo sa lamig. Kumbaga tinatawag itong Goldilocks zone, yung perfect distance para mabuhay ang halaman, hayop at tayo. Ikalawa, may tubig tayo. Hindi basta tubig, malinis na umaagos at umiikot sa buong planeta. At yan ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang. Ikatlo, may hangin tayo at hindi natin nakikita, pero ito ang dahilan kung bakit tumatakbo ang puso natin, gumagana ang utak natin, at humihinga tayo. At minsan hindi natin nakakalimutan o nakakaligtaan, may napakalakas na stable na magnetic field ang Earth. Ito yung invincible shield nito para mabalot yung buong planeta, yung
mga radiation sa kalawakan. Yung radiation na 'to, ito yung sisira sa buong buhay kung walang protection. Kaya kung iisipin natin talagang na-set up ang mundong ito para maging tahanan natin. Sa bawat detalye mula distansya ng araw hanggang sa tubig, hangin, magnetic field, lahat eksakto, perfect ang pagkakagawa. Kaya masakit isipin mga kapatid na ang mundong ito, kahit ganito kaganda, kahit ganito ka-perfect, unti-unting nasisira. Kaya malinaw yung sinabi natin kanina na may layunin ang Diyos na Jehovah. Dinesign niya ang mundong ito at ramdam natin sa pagkakadesign niya ang pagmamahal ni Jehovah sa atin. Pero sa gitna ng lahat ng nangyari yan, sa mga sakunang sunod-sunod, sa mga unti-unting kumukupas na ganda, ibabalik pa ba ng Diyos na Jehovah ang mundong dating kalagayan nito? O tiyak na oo ang kasagutan diyan. O isipin niyo to mga kapatid. Kapag ang isang magulang nagbigay ng isang magandang regalo sa kanyang anak, tapos afterward nasira yung regalong ito, hindi ba't gagawa at gagawa siya ng paraan para maibalik o ayusin ito? Hindi niya hayaang manatiling sira yung ibinigay niyang regalo na may pagmamahal. Sa katulad na paraan, ganun din ang Diyos ni Jehovah. Hindi niya hahayaan na tuluyang masira ang mundong iniregalo niya sa atin. Mahalaga sa kanya ang lupa at mahalaga tayo sa kanya. Kaya tsak na ibabalik ni Jehovah yung perfect na kalagayan ng mundong ito. So, paano niya restore ang lupang ito? Ang sagot ay nasa Apokalipsis 11:18. Pakisuyo mga kapatid. Apokalipsis 11:18, ganito ang sinasabi ng Biblia. Pero ang mga bansa ay nagalit at ipinakita mo ang inyong galit at dumating ang takdang panahon para hatulan ang mga patay at gantimpalaan ang inyong mga aliping propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa pangalan mo. Ang mga hamak at ang mga dakila ay ipapahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. O dyan sa nabasa nating teksto, malinaw. Malinaw na hindi hayaan ng Diyos na tuluyang masira ng tao ang lupa dahil sa polusyon, digmaan o sakunang gawa ng tao. Sa katunayan, binanggit dyan sa talata na ginamit yung pananalitang doon sa dulo, ipapahamak niya ang mga nagpapahamak sa lupa. Ibig sabihin, sino man ang sumisira ng lupa ay aalisin ng Diyos. Ang mga responsable nito sa pagkasira, mananagot sila sa Diyos ni Jehovah sa darating na hinaharap. Oo, hindi papayagan ni Jehovah na mawala ang ganda, kaayusan at layunin ng mundong ito. Ire-restore ni Jehovah ang original na plano niya. At magiging paraiso muli ang lupa. Tulad na makikita natin dyan sa ikalawang larawan. Pakisuyo dyan sa ikalawang larawan. Okay, so habang pinagmamasdan ninyo mga kapatid, yung larawan na yan, may isang magandang tanong. Maipipinta ba sa inyong kaisipan kung gaano kasaya kayo at ang inyong pamilya magkakasama, payapa na nagtatamasa ng masayang buhay dyan sa paraiso? O habang ini-imagine ninyo mga kapatid ang ganitong buhay, maganda rin na sabayan natin yung pagbubulay-bulay sa sasabihin kong teksto mamaya na babanggitin ko, maaari niyong i-take note ito. Dahil malinaw na ipinapakita ni Jehovah kung anong klasing kalagayan ang inihahanda niya para sa kanyang mga lingkod. At ramdam na ramdam natin kung gaano kaganda ang ipinangako niya sa atin. Maraming salamat dyan sa larawan. O handa na kayo mga kapatid, yung sinabi ko mga teksto? O ito, una, awit 72:16, hindi na tayo magugutom. Isaias 33:24, wala nang magkakasakit. Isaias 35:1, 5 hanggang 7, wala nang may kapansanan. At Roma 8:21, palalayain mula sa kaslanan ang mga nagmamahal sa Diyos. Ang mga tekstong iyan ay ilan lamang na nagbibigay o malinaw na nagbibigay ng larawan, nagbibigay ng preview ng buhay na talagang gusto ni Jehovah para sa bawat isa. Isang buhay na malayo sa lahat ng paghihirap. Kaya sa paraiso, wala nang lugar yung mga sakim,
wala ng lugar yung mga makasarili. Sa halip, ang mga tao roon ay magpapakita ng tunay na pag-ibig at malasakit sa lahat ng nilalang ni Jehovah. Nangangako ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, tulad ng binabanggit ng ikalawang Pedro 3:13. Pakisuyo mga kapatid. Ikalawang Pedro 3:13, kung nandyan na kayo, ganito ang sinasabi. Pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa, gaya ng pangako niya. At sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. O dyan sa nabasa nating teksto, ang bagong langit at bagong lupa ay hindi literal. Hindi bagong planeta, hindi bagong kalangitan. Ang bagong langit ay tumutukoy sa bagong pamahalaan ng Diyos sa langit, ang kaharian na pamumunuan ni Jesus. At ito yung papalit sa lahat ng gobyerno ng tao. Anong referensya natin? Isaias 9:6 at 7 at Daniel 2:44. Samantala, ang bagong lupa ay hindi ibig sabihin na bagong planeta o bagong mundo. Hindi mawawala o mawawasak ang mundong ito. Bagkus, ito yung bagong lupa na tumutukoy sa mga mananatiling tapat kay Jehovah. Mga taong mabubuhay magpakailanman sa paraiso. Kaya ngayon mga kapatid, mga inaaralan namin sa Biblia at mga bisita namin, gusto namin kayong tanungin sa napakahalagang bagay. O sa kabila ng lahat ng hirap at kaguluhan sa mundong ito, hindi ba't nakaka-comfort na isipin natin na may pag-asa pa? Kaya ang tanong, gusto ba ninyo na maging bahagi na bagong ipinangako ni Jehovah na bagong lupa? O para mas maramdaman natin yung katotohanan o kung gaano kaepekto, kapersonal ang pangakong ito, tignan natin ang isang video kung paano naapektuhan ang pag-asa nila para sa paraisong lupa. Pakisuyo sa ikalawang video. Alam nating nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Dahil dyan, marami tayong mararanasang problema. At kasama na dyan yung mga likas na sakuna. Kaya kailangan nating lakasan ang loob natin. Napakarami nating problema ngayon. At si Jehovah lang ang makakapagbigay ng solusyon sa lahat ng iyon. Gustong-gusto ko ang pangako ni Jehovah sa ikalawang Pedro 3:13. Kasi tinitiyak niya sa atin na aayusin niya ang lahat ng nasira dito sa lupa. Dahil magiging bago ang lahat, magiging masaya ang buhay natin. Talagang napapatibay ako ng pangakong magiging paraiso ang lupa. Totoong-totoo sa akin yung pangako ng Biblia sa Juan Kabanata 5, talata 28 at 29. Sabi doon, bubuhayin muli ang lahat ng nasa mga libingan. Alam kong makikita ko muli ang asawa ko, pati na ang lahat ng mga namatay. Pag iniisip ko ang mga pagpapala sa hinaharap, masayang masaya pa rin ako kahit na wala ang marami sa mga pag-aari ko. Ibabalik ni Jehovah ang paraisong lupa kasi yan ang layunin niya. Nangako ang Diyos na Jehovah sa atin. Kapag nagtiis tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat dyan sa larawan. Kaya nakita natin na talagang hangad natin yung buhay na bagong lupa. Kaya dapat, ano yung dapat na makita ng Diyos na Jehovah sa atin? Dapat na makita niya na mahalaga sa atin yung pangako niya. Dapat
na makita sa atin na seryoso tayo sa bagay na yan. Kaya sa part natin, mga kapatid, mga bisita namin, at mga inaaralan sa Biblia, ano yung hakbang na gagawin ninyo para mapabilang tayo sa bagong lupang ito? O tsak na alam natin nasa pamamagitan ng pagkuha ng tumpak na kaalaman, accurate knowledge, ayon dun sa diwa ng Juan 17:3, yung pag-aaral natin ng Biblia. At hindi lang yon, yung regular na pagdalo natin ng pagpupulong, yung pagsisikap natin na isabuhay lahat ng ating natututunan, ayon dun sa diwa ng Santiago 4:8. At kapag ginagawa natin yan, mas mapapalapit tayo kay Jehovah, mas mapapatibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga bisita namin, mga inaaralan sa Biblia, welcome na welcome po kayo. At yung mga gusto, meron kaming inaalok na free Bible study sa oras na pinaka-convenient sa inyong schedule gamit ang Masayang Buhay Magpakailanman. Tema pa lang, masaya na, hindi po ba? Tingnan natin dyan sa huling larawan. Dyan sa huling larawan, makikita natin kung bakit masaya ang pag-aaral ng Biblia. Hindi boring, hindi yan nakaka-pressure. Bagkus, masaya at nakaka-inspire. At tsak mga kapatid, na mag-i-enjoy kayo tulad ng nakikita natin dyan sa larawan. At habang nag-aaral kayo at mas nauunawaan ninyo kung paano nagsakripisyo si Jesus para maging posible ang buhay sa paraisong lupa. Maraming salamat dyan sa larawan. At kung pagsisikapan natin, mga kapatid, yung utos ni Jesus doon sa diwa ng 1:15-13 hanggang 14, at maging tunay na kaibigan tayo ni Panginoong Jesus, magiging bahagi tayo ng napakagandang inihanda niya. Inihanda ni Jehovah ang paraisong lupa. Isipin nyo, ang buhay na walang sakit, ang buhay na walang gutom, ang buhay na walang takot, ang buhay na walang pagdurusa. Isang tahanang punong-puno ng kapayapaan at pag-ibig. Kaya mga kapatid, mga inaralan namin, mga bisita namin, iniimbitahan namin kayo na samahan kami sa Abril 2, Thursday, 7 p.m. via virtual o via Zoom para alalahanin ang kamatayan ni Jesus. Sa espesyal na okasyong ito, mas mauunawaan natin at mas maunawaan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig niya para sa atin at kung paano maging posible ang pag-asa na buhay na walang hanggan sa paraisong lupa. Kaya habang iniintay natin ang katuparang ito, ang pangakong ito, gawin natin yung buong makakaya natin para manatiling tapat, manatiling matatag, at manatiling malapit sa Diyos na Jehovah. Isang na maibabalik niya ang paraisong lupa. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat kapatid na Charles Abibico sa nakapagpapatibay na pahayag na iyon. Nakita namin kung paano ibabalik ng Diyos na Jehovah yung kanyang original na layunin sa hinaharap. Ito ay yung paraisong lupa. At ang bilang ng nakinabang sa iyong pahayag ay may bilang na 139. Masayang-masaya kami na nakadalo kayo sa espesyal na pahayag na ito na iniharap sa buong daigdig sa mahigit na 119,000 kongregasyon ng mga saksi ni Jehovah. Ang taunang pagdiriwang ng memoryal ng kamatayan ni Kristo ay gaganapin sa Huwebes, Abril 2, 2016. Inaanyayahan namin kayo na samahan kami sa pagdiriwang na ito. At yamang sa kasalukuyang kalagayan, ito ay gagawin sa pamamagitan ng virtual. Kung gusto ninyong may kumontak sa inyo para ipakita kung paano ginagawa ang libre at personal na pag-aaral ng Biblia, pakisuyong makipag-usap sa mga saksi ni Jehovah. Karagdagan pa, iniimbitahan namin kayo na bisitahin ang aming website na jw.org. Naglalaman ito ng mga impormasyong batay sa Biblia na available sa mahigit 1,000 wika. Tinatalakay doon ang mga paksang magugustuhan ng mga mag-asawa, magulang, walang asawa, teenager, bata at lahat ng gustong matuto tungkol sa Biblia. Kaya sa mga bisita namin,
coordinate kayo sa mga nag-imbita sa inyo. Ngayon ay para dakuhan natin ang kasunod na pag-aaral, ang pag-aaral ng artikulo ng Ambantayan. Tatawagin natin si kapatid na Mark Coronel para tayo ay pangunahan. Muli ay welcome po sa inyong lahat mga kapatid, gayon din sa aming mga bisita upang pasimula ng ikalawang bahagi ng ating pagpupulong. Awitin natin ang nasa awit bilang 18, Salamat sa Pagtubos. Muli ay welcome po sa inyong lahat. Muli tayong tutulungan ng ating pagtalakay ng ating araling bantayan para may handa ang ating puso't isip para sa darating na okasyon sa April 2 para sa ating memorial. Ang paksa ng ating tatalakayin, paano mo ipapakita ang pasasalamat mo sa pantubos? Ito ay kinuha mula sa 2 Korinto 5:14 nang sabi, ang pag-ibig ng Kristo ang nagpapakilos sa amin. Kaya ano po ba yung matutuhan natin sa kabuuan ng ating pagtalakay? Matuhan natin kung paano nating lahat may papakita na pinapahalagan natin ang pantubos. At isasalang-alang natin ang tatlong grupo, yung mga subtitulo na nandito. Ang una, mga nag-aaral pa lang ng Biblia. Ikalawa, mga bautisadong Kristiyano. At ang panghuli, mga nawawala